Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Isang bagay na kapansin-pansin sa pagkampiyon ng Denver Nuggets ngayon, bukod sa kanilang kakaibang performance, ang core players ng team na ito ay binuo nila sa NBA draft at talagang organically ang pagbuo ng team na ito. Kaya nga sinasabi ng iba na they won the right way. Ibig sabihin ay nagsimula sila sa draft. Nakabuo sila ng core players para sa championship team at yan nga ay sila Nikola Jokic, Jamal Murray at Michael Porter Jr. At katulad lang ng iba't ibang dynasty, kung ang Chicago Bulls ay kinuha mga tulad ni Dennis Rodman, Horace Grant at Ron Harper mula sa ibang team, Robert Horry sa Spurs, Iguodala sa Warriors, sa Denver naman ay kinuha nila si Aaron Gordon, KCP at Bruce Brown bilang mga complementary pieces para sa kanilang core players. At sa pagkampiyon ng Denver Nuggets, ang nag-uwi ng Finals MVP ay si Nikola Jokic, making it 3 straight years na mga players na na-draft ng team na nagkampiyon ang nag-uwi ng Finals MVP. At yan nga ay si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks, Stephen Curry ng Golden State Warriors at Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Sa last 9 regular season MVPs din ay 6 ang nanggaling sa tatlong player na ito at lahat nga sila naging back-to-back MVP. At kakaiba nga ito mga kaibigan, noon nga ay natural na mangyari ito kay Kobe, Tim Duncan, Paul Pierce, Dwayne Wade o kung sino pa man. Ngunit ngayon ay hindi na ito madalas. Sa panahon ngayon na uso na ang lipatan ng team, mahirap nga magkampiyon na hindi ka lumilipat ng team dahil ang hirap nga magkaroon ng pasensya na i-develop ang mga players kung ang mga team ay constantly bumubuo ng super team. For example, ikaw ang Bucks, nagiging patient ka nga kay Giannis at Middleton, tapos biglang may magbubuo ng Harden, Kyrie, KD, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge na team. Mas madali na nga bumuo ng super team ngayon kaysa maging patient sa pagdevelop ng mga players. Kaya naman kudos nga sa team ng Warriors, especially sa 2015 and 2022 version nila, ang team ng Bucks at sa team ngayon ng Denver Nuggets. Sa palagay nyo ba ay patunay ang Denver Nuggets at Milwaukee Bucks na kaya pa din bumuo ng championship team kahit na hindi sila big market team na bumubuo ng super team mula sa free agency? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang Miami Heat. Bagamat pigo nga sila na magkampiyon ay malaking kudos pa din nga sa kanila. Sila ay isang team na hindi inaasahan na makakaabot sa NBA Finals. Isang team na may 8 undrafted players. Isang team na pinapangunahan ni Jimmy Butler na isang 30th pick sa draft. Matapos nga na matalo sa play-in game kontra sa Atlanta Hawks, wala nang pakialam ang tao sa kung sino ba magwawagi sa kanila ng Chicago Bulls para sa 8th seed. Dahil wawalisin lang naman daw ito ng Milwaukee Bucks. Ganun pa man, tinalo nga nila ito 4-1 matapos ang historic na mga performances si Jimmy Butler. Subalit injured nga daw si Giannis, yan ang pahayag ng ilan. At muli nga nilang pinatunayan na hindi tsamba o fluke ang pagtalo nila sa Bucks, ang pataubin din nila ang malakas sa team ng Celtics. Buong season nga ay kasado na sa isipan ng madaming basketball fans na Celtics at Bucks sa magtatapat sa East Finals. Ngunit sumingit nga bigla sa usapan ng Miami Heat at ginulat nila ang madami. Ganun pa man, kinapos nga sila. Pinatunayan nga ng Denver na sila ay isang legitimate number 1 team mapa regular season man o playoffs. Sa palagay nyo ba ay makakabalik pa sa finals ang Heat sa pangunguna ni Jimmy Butler?